Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Elisa, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. 42 na ako, 19 na taon ng kasal kay Daniel. Dito na kami sa Oregon na nirahan, tinapos ang mga pangarap na minsan naming binuo sa Pilipinas. May anak kami, may bahay, may trabaho. Pero ako, parang palaging may kulang. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling tumawa ng totoo. O kailan ako huling hinawakan ni Daniel ng hindi mechanical, parang routine lang. 6 months ago, napilitan akong umuwi ng Pilipinas. Akala ng lahat, bakasyon. Pero sa totoo lang, tumatakas ako. Hindi lang sa pagod, hindi lang sa marriage. Tumatakas ako sa sarili kong pagkamatay, unti-unti, sa isang tahanang hindi natahanan. Doon ko siya nakilala, si Mateo, sa isang writing workshop na pinuntahan ko para, me time, kuno. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero yung tingin niya pa lang, ramdam ko na parang may parte sa akin na nakita niya agad. Yung hindi nakikita ni Daniel, kahit araw-araw pa kaming magkasama. Hindi agad naging kami, pero may kuryente, may init, yung tipong tatama ang siko mo sa kanya, tapos bigla kang hihinga ng malalim kasi hindi mo alam kung kakapit o lalayo. Iba siya, iba yung paraan ng pagtingin niya, parang ako lang ang tao sa silid. Isang gabing malakas ang ulan, stranded kami sa lugar ng workshop. Walang mapuntahan, isang kwarto lang ang nakuha naming dalawa. Wala naman kaming ginawa hanggang sa hindi na namin mapigilan. Hindi siya bastos, hindi siya mapilit, pero yung mga titig niya, mainit. Yung hinga niyang malapit sa batok ko, nagpalambot sa tuhod ko. Nang humawak siya sa baywang ko, hindi ako umatras. Kasi ang totoo, noon ko pa gustong may humawak ulit sa akin na parang ako ay babae, hindi lang asawa, hindi lang ina. Pag-uwi ko sa bahay naming mag-asawa dito sa Oregon, ibang tao na ko. At sa harap ni Daniel, hawak ko ang wedding ring ko sa kanang kamay. Parang bigat na ng kasalaan ng ilang linggo kong kinimkim ay naroon na lahat sa singsing na yun. Umuwi ako sa Pilipinas pero hindi ako sa bahay natin umuwi, sabi ko sa kanya. I stayed with someone else. Tahimik, hindi siya sumigaw, hindi siya nagbato ng gamit. Pero yung tingin niya, parang dinurog ang dibdib ko. Parang may bumagsak na mundo sa pagitan naming dalawa. Walang salita, pero ramdam ko, alam na niya. At ngayong gabi, DJ, ikaw ang una kong naisip kausapin. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong magsisi o kung may kahulugan pa ang patawad. Ang alam ko lang, sa sobrang tagal kong naging matatag, napagod din pala akong hindi mahalin bilang ako lang. Bago pa man kami naging mag-asawa ni Daniel, magkaibigan muna kami. Hindi siya yung tipong romantic, hindi siya marunong ng flowers o sweet text messages, pero may paraan siya ng pagpapatawa kahit walang punchline. Ako lang yung nakakagets ng hirit niya. Kaya siguro ako nahulog. Kasi sa gitna ng mundong puro drama, siya lang yung tahimik pero totoo. Ang unang apartment namin sa Pasig, maliit, mainit, laging may tulo ang gripo. Pero doon ko unang naranasan yung pagmamahal na walang arte. Gising ako sa madaling araw para magluto ng baon niya. Siya naman, kahit pagod, maghahatid pa rin sa akin sa trabaho kahit tricycle lang. Wala kaming yaman, pero ang dami naming tinatawanan. Paglipat namin dito sa States, doon nagsimulang magbago ang lahat. Mas damalang ang tawa, mas dumami ang bills, mas naging tahimik ang bawat gabi. Pero isang gabi, hindi ko malilimutan. 5th year namin bilang mag-asawa. Wala pa kaming anak noon. Winter, late night, galing kami sa kaibigan naming birthday. Pauwi na kami, madulas siyang kalsada, at bigla kaming nalaglag sa snow ditch. Walang cellphone signal, wala ring dumadaan na sasakyan. Kaya naglakad kami, 2 milya, lampas 12:00 ng gabi. Nanginginig kami pareho, basang-basa ng niebe, halos hindi na makapagsalita. Pagdating namin sa bahay, dapat siguro tumakbo na kami sa heater. Pero hindi, hinubad lang namin pareho ang coat at umupo sa sofa. Doon lang kami nagyakapan, tahimik lang, walang salita, yung tipong yakap na parang sinasabi, kahit anong lamig, basta magkasama tayo, kakayanin. Naaalala ko pa yung init ng balat niya laban sa balat ko. Yung paraan ng paghinga niya habang nakadikit ang mukha niya sa leeg ko. Hindi kami nagmadali.
Hindi kami nagalit, walang halik na marahas, pero may tensyon sa bawat paggalaw. Para bang yung katawan namin nag-uusap ng mas malalim kaysa sa mga salitang hindi namin kayang sabihin. That night, we made love, not because we wanted sex, but because we needed warmth. Not just physical heat, but shelter. Parang doon kami bumalik sa pinaka-core ng relasyon namin. Walang responsibilidad, walang pressure, walang anak, walang problema, just him and me, skin to skin, heart to heart. Sa gitna ng dilim, sa lamig ng gabi, ipinangako naming sa isa't isa, kahit anong mangyari, babalik tayo dito. Sa atin, sa ganito. Pero ngayon, habang iniisip ko yun, hindi ko na maalala kung sino sa amin ang unang bumitaw. Ako ba? Siya ba? O baka pareho kami, unti-unting nawala at hindi lang namin napansin. Matagal mo na ba akong niloloko? Wala sa tono ni Daniel ang galit. Walang kirot sa boses, pero yung katahimikan niya, mas malakas pa sa sampal. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumayo, hindi siya tumingin. Umupo lang siya sa silya sa tapat ko, dahan-daang iniikot ang wedding ring sa daliri, paulit-ulit na parang gustong alalahanin kung anong kahulugan pa ba talaga ng singsing na yon. I don't know, sagot ko. Hindi ko naman siya hinanap. Nangyari lang. Tumawa siya, hindi yung nakakatawa. Yung mapait, yung parang hindi niya alam kung anong mas masakit, yung pagsisinungaling ko noon, o yung katotohanang hindi ko na siya pinili kahit wala namang pilitan. Hindi lang nangyayari ang ganon, Elisa. You let it happen. Napalunok ako. Hindi ko siya matingnan. Ramdam kong tumatama sa dibdib ko yung bawat salitang binitiwan niya, simple, diretso, pero mabigat. Naalala ko tuloy yung huli naming yakap bago ako lumipad pabalik ng Pilipinas. Parang wala lang. Parang routine. Isang ingat, isang tapik sa balikat. Wala nang halik, wala nang init. Parang kahit ako ay hindi na niya inaasam. Pero ngayon, dito kami. Magkalayo kahit magkatapat. Parang hindi na mag-asawa. Parang dalawang estranghero na sinubukan lang at hindi na umubra. Gusto kong umiyak pero wala na akong luhang lumalabas. Gusto kong humawak sa kanya, pero parang may pader sa pagitan namin, hindi konkretong pader, kundi pader ng mga panahong hindi kami nag-usap, ng mga gabi ng katahimikan, ng mga hinanakit na hindi kailanman nabigkas. Si Daniel, palaging kalmado. Palaging kayang i-handle ang kahit anong bigat. Pero ngayong gabi, nakita ko sa kilos niya yung pagod. Hindi galit, hindi hinanakit, pagod. As if he was holding a version of me na matagal nang nawala at ngayong alam na niyang hindi na ako yun, hindi na rin niya alam kung anong gagawin sa sarili niya. Alam ko ang itsura ng pusong nasasaktan. Pero mas mahirap tingnan yung pusong sumusuko. Naupo lang siya roon, tahimik, at ako, walang lakas para lumapit. Ang init ng hininga ko, pero ang layo ng pagitan naming dalawa. Parang gusto ko siyang yakapin, idikit ang katawan ko sa kanya, ipaalala ang mga gabi noon na magkaakap kami habang naglalaban sa lamig ng Oregon. Pero hindi ako gumalaw. Ang katawan niya, dati kong tahanan. Pero ngayon, parang estrangherong hindi ko na kayang lapitan. Sa katahimikan namin, naramdaman ko ang unti-unting pag-blur sa pagkakakilala namin sa isa't isa. Isa-isa, parang binubunot sa puso ko ang bawat taon na magkasama kami. Hindi siya umiyak, at yun ang pinakamasakit. Hindi na ako kinausap ni Lauren. 17 na siya, matalino, tahimik, pero may sariling mundo. At nang marinig niya ang usapan namin ng tatay niya, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong. Tumalikod lang siya. Tumiklap yung pinto ng kwarto niya at simula noon, parang may isa pang pader na tumayo sa loob ng bahay. Sinubukan kong katukin, ilang beses. Tinimplahan ko ng paborito niyang matcha tea. Nilagay ko sa tray, may sticky note pa na may pusong drawing. Pero ang sabi niya lang, habang tinitigan akong parang hindi na ako nanay niya, "Mom, if you wanted to live, you should have just said so." Walang sigaw, pero yung tono, diretsyong saksak sa dibdib ko. Sa ospital, kahit hindi sinasabi, nararamdaman ko ang tanong sa mga mata ng mga kasamahan kong Pinay. Mga dati kong kakwentuhan sa pantry, ngayon, parang laging may kaunting distansya. "Kumusta na kayo ni Daniel?" tanong ng isa. May ngiti, pero may lamig. Alam kong alam nila, may nagsumbong, o baka nabasa nila sa social media. Yung maliit na komunidad naming mga nurse sa Oregon, parang barangay din, mabilis kumalat ang chismis, pero mas mabagal ang pag-unawa. Lumingon ako kay Mateo. Kahit wala akong balak, nagpadala ako ng mensahe. Gusto ko lang maramdaman na may taong nakakakita pa rin sa akin. Na hindi ako totally nabura. Sinabi ko lang, "I miss you." Simpleng mensahe, walang drama.
pero puno ng lungkot. Ang reply niya, I told you from the start, I wasn't looking for anything permanent. Ang sakit, hindi dahil hindi ko alam, pero dahil pinilit kong kalimutan na alam ko na. Ako lang pala ang nagbigay ng kahulugan sa kung anong walang pangalan. Ako lang pala yung humawak sa isang bagay na hindi naman talaga hinawakan pabalik. At doon ko napagtanto, yung pagtakbo ko papalayo, akala ko simula. Akala ko escape. Akala ko, para akong bida sa pelikula na naghahanap ng bagong sarili, bagong daigdig, bagong pag-ibig. Pero hindi pala ito pelikula. Ito pala yung eksenang nagkamali ako ng liko. At kahit ilang beses akong bumalik sa pinanggalingan, wala na ako sa tamang ruta. Wala na ring daang babalik sa dati. Wala akong masyadong hinanap na init. Pero nang nahanap ko, sinindihan ko ng buong buo, tapos iniwan akong abo. Ngayon, tahimik ang bahay. Tahimik ang anak ko. Tahimik ang asawa ko. At ako ang pinakamaingay sa sarili kong guilt. Hindi ako hinahanap ni Mateo. Hindi ako kinakausap ni Lauren. Si Daniel, parang pader na lang sa bahay. Tumutugon lang kung kailangan. At yung dati naming kama, parang lugar ng pagkaligaw. Wala nang halik, wala nang haplos, wala na kahit init ng katawan. Nakaupo ako minsan sa may kusina, hawak ang mug ng malamig na kape. Tumingin ako sa labas. Ulan sa Oregon, hindi bagyo, pero palagi. Parang paalala na kahit walang kulog, pwedeng mabasa ka pa rin hanggang buto. At dun ko na lang natanong sa sarili ko, bakit ba ako lumaban kung sa huli, ako rin pala ang lalaes sa sarili kong laban? Minsan napapaisip ako ng tahimik, habang nakaupo sa loob ng kotse, pinapakinggan ang mahinang patak ng ulan sa windshield. Ginawa ko ba talaga to dahil gusto kong maging tapat o dahil gusto ko lang gaman ang loob ko? Sobrang ironic. Pinili kong maging totoo sa kanya pero yung totoo ko, hindi niya nakilala. Paano ko nga ba siya aasahang tanggapin ako, kung ako mismo, matagal nang hindi sigurado kung sino na ba talaga ako? Lumaki akong tahimik. Sa bahay namin noon sa Bulacan, hindi uso ang drama. Kapag may problema, tahimik lang. Kain lang. Tulog. Bukas, parang walang nangyari. Wala sa kultura naming pamilya ang magsabi ng masakit, nahihirapan ako, o kailangan ko ng yakap. Kaya natutunan ko na lang itago lahat. At nung naging asawa ako, ganun din. Naging magaling akong tago ng lungkot, ng galit, ng libog, ng pagod, ng pangungulila. Galing ko sa pagtatago, pero hindi ako natutong magbitaw. Kaya nung naging nanay ako, naging nurse, naging partner, naging provider, unti-unting nawala yung Elisa. Ang natira na lang, mga titulo. Maria, Han, hey, nurse, pero wala na yung ako. Wala na yung babae na minsang natutong tumawa ng malakas, na umiyak habang nanonood ng pelikula, na gumigising ng madaling araw para lang magluto ng paboritong sinangag. Si Mateo, hindi siya fairy tale, pero siya yung paalala, na may katawan pa pala akong marunong tumindig sa kilig, na may balat pa pala akong sensitibo sa haplos. Sa kanya ko lang naramdaman yung titig na hindi hingi, hindi utos, hindi obligasyon, kundi pagnanasa. Pero hindi lang dahil gusto niya ako, kundi dahil tila may nakita siyang nawawala sa akin, ako. Ngunit yung naging kasalanan ko, siguro hindi lang yun pagsuway. Siguro, yun yung desperadong paraan ko para kumawala. Sa expectations, sa roles, sa tahimik na lungkot, sa loob ng pag-aasawang matagal nang hindi naging tahanan. Ang problema, sa pagpili kong lumabas, ang dami kong naiwan. Anak, asawa, pangalan, sarili. At ngayon, sinusubukan kong kausapin ulit si Elisa, hindi bilang ina, hindi bilang asawa, kundi bilang isang babae. At sa mga tahimik na sandali, dahan-dahan ko siyang naririnig. Sa bawat buntong hininga, sa bawat pagmulat ko ng mata na hindi na siya natatakot sa pag-iisa. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari, pero alam ko, sa wakas, nakikinig na ako sa sarili ko. Akala ko ako lang. Isang hapon, habang nagluluto ako ng sinigang na hindi naman niya kakainin, nakita ko yung shared iPad naming mag-asawa nakapatong sa mesa. Bukas, naka-open ang Gmail, at hindi ko sinadya, hindi ko talaga balak, pero alam mo yung instinct? Yung pakiramdam na may dapat kang makita kahit hindi mo alam kung ano? May subject, thinking of you again. Walang filter, walang alinlangan. Clinic ko agad. Hope things are okay with Elisa. I miss the lake house. I miss us. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Napaupo ako. Nanigas yung balikat. Ilang segundo akong nakatitig sa screen bago ko siya tinawag. Daniel. Wala siyang excuse. Wala siyang drama.
Tumingin lang siya, tapos umiling. I was going to tell you. And just like that, nabaligtad ang mundo ko. 2 taon na pala. 2 years ago, habang nasa Pilipinas ako, inaalagaan ng nanay kong may cancer, siya pala may inaalaga ang iba. Naomi, Lake House, us, tumawa ako. Hindi yung tawang nakakatawa. Yung tawa na parang gusto mo nalang masiraan ng bait. Kasi ano to, pataasan ng kasalanan? Paligsahan kung sino ang unang bumitaw. Sinong unang lumingon sa iba habang nakatingin pa ang isa. At sa gitna ng katahimikan namin, doon ko natanong, baka hindi kami traidor sa isa't isa. Baka pareho lang kaming wasak at tahimik. 2 taong hindi marunong magsabi ng sakit. 2 taong hindi na marunong humingi ng haplos. 2 taong matagal nang magkasama pero matagal nang magkalayo. Naalala ko ang mga gabi bago ako umalis papuntang Pilipinas noon. Hindi kami nag-away, pero hindi rin kami nagyakapan. Parang 2 taong nasa iisang kwarto pero nasa magkaibang mundo. Tulog siyang nakatalikod. Ako naman, nakahawak sa sarili kong braso, pilit niyayakap ang init na matagal nang wala. At siya, naghahanap din pala ng init sa ibang palad. Hindi niya ako pinili, pero hindi rin naman ako lumaban. Siguro pareho lang kaming pagod. Pero hindi pa rin sapat yun para hindi sumakit. Kasi sa puso ng babae, kahit may kasalanan ka, iba pa rin yung sakit kapag ikaw ang niloko pabalik. Masakit pala kahit alam mong pareho na kayong sira. At ngayong pareho naming alam, anong susunod? Patawarin? Hiwalayan? Magbalikan? O baka naman, tapos na talaga? Nag-therapy kami, magkasama, magkahiwalay. Minsan nasa iisang room, pero parang may salamin sa gitna, kita mo, pero hindi mo mahawakan. Sa isang session, tahimik lang kami pareho. Hanggang sa tinanong kami ng therapist, do you still love each other? Tumigil ang mundo sa tanong na yun. Parang ang tagal ng katahimikan. Ilang segundo lang, pero ramdam ko yung bigat. Hindi ko alam kung dapat bang umiyak, sumagot, o tumayot lumabas. Pero si Daniel ang unang nagsalita. I don't know if I still love her. But I know I don't want to hate her. Yung sakit hindi naman laging may sigaw. Minsan, yung simpleng tono na walang galit, yun ang pinakamatinding suntok. Hindi niya alam kung mahal pa niya ako, pero ayaw niyang kamuhian ako. Doon ko naramdaman na napagod na rin siya. Na baka hindi lang ako ang tumakbo. Siguro, matagal na rin siyang nauupos ng dahan-dahan. Ako, hindi ko rin agad nasabi. Pero nung nagsalita ako, parang bumigat ang bibig ko. I think I loved the version of him I used to know. But we've both changed. And maybe we outgrew what we were trying to protect. Na-realize ko, siguro nga hindi lang si Daniel ang nagbago. Ako rin. At baka hindi naman kasalanan ng magbago. Baka kasalanan lang pag pinilit mong manatili sa anyo na hindi na ikaw. That night, hindi ako umuwi. Hindi ako kay Daniel, hindi rin ako kay Mateo. Nakatulog ako sa loob ng kotse ko, nakapark sa harap ng gym na malapit sa highway. Naka-jacket, nakabalot sa sarili, pero ramdam ko ang lamig sa balat. At sa gitna ng katahimikan, doon ko naramdaman ang kakaibang init, hindi mula sa katawan ng iba, kundi mula sa loob. Galing sa isang desisyong hindi para sa iba, kundi para sa akin. Baka ito na ang umpisa. Baka ito na ang moment na hindi na ako asawa ng kahit sino, nanay ng kahit sino, empleyado ng kahit anong ospital, kundi ako lang. Si Elisa, napaikit ako, kahit masikip ang upuan. At bago ako nakatulog, isang tanong lang ang naiwan sa isip ko, maybe it's time to go home. Even if it's no longer the house we built. Nagparent ako ng maliit na apartment, isang studio lang, walang sala, pero may maliit na bintana sa gilid kung saan tumatama ang araw tuwing 9:00. Malapit lang sa ospital, walking distance, wala nang traffic, wala nang kasamang tension tuwing umuuwi. Tahimik, masikip, pero sapat. Pumipirma na kami ng separation papers. Hindi na dramatic, walang sigawan, walang iyakan. Parang 2 taong napagod lang sa paglalakad sa maling direksyon at sa wakas ay tumigil para tanungin ang sarili, bakit nga ba natin pinipilit to? Lauren, she started replying to my texts. Minsan, okay. Minsan, Kay. Minsan wala. Pero nung birthday ko, nag-send siya ng gift cupcake na may kandila. Doon ako naiyak. Hindi dahil magarbong pagbati yun. Pero dahil ibig sabihin, kahit kaunti, hindi pa ako totally nawala sa mundo niya. Daniel and I talked over coffee the other day. Sa isang cafe malapit sa library. Wala kaming napagkasunduang ayusin, pero may katahimikang bago. Hindi na tulad ng dati na puno ng hinala. Ngayon, awkward pero civil.
Parang dalawang kaklase sa reunion na minsang naging magka-love team pero hindi napilit ang pagbabalik. Hindi ako bumalik kay Mateo. Hindi ko na rin sinubukang i-repair ang mga nasira. Hindi dahil wala ng halaga, pero dahil may mga bagay na kahit mahalaga, hindi na kailangan pang hawakan ulit. Imbes, nagsimula akong magsulat. Tuwing gabi, pagkatapos ng shift, sa maliit kong mesa sa ilalim ng desk lamp, sinulat ko ang lahat, yung pag-alis, yung pagtataksil, yung pagkabigla, yung pananahimik, yung therapy, at yung mga tanong na hanggang ngayon wala pa ring sagot. Pinublish ko siya online. Titled it, Balikbayang Mrs. Umuwi sa Ibang Bahay. At habang tinititigan ko yung title sa taas ng page, napangiti ako. Kasi ngayon ko lang na-realize, hindi lang pala literal yun. Hindi lang siya tungkol sa pag-uwi ko sa bahay ng ibang lalaki. Hindi lang siya tungkol sa pagtataksil. Kasi minsan, yung ibang bahay na tinutukoy natin, hindi tao, hindi address. Kundi yung sarili nating katauhan na matagal na nating hindi inuuwian. Yung sarili mong loob na pinabayaan mo habang tinutupad mo ang lahat ng papel na hiniling sa'yo ng mundo, anak, asawa, ina, nurse, provider. At ngayon, sa unang pagkakataon, bumalik ako roon. At kahit maliit lang yung bintana ng apartment ko, may liwanag na akong inaabangan. Hindi mula sa ibang tao, kundi galing sa sarili kong pagbalik. Kagabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa night shift, malamig ang hangin pero walang snow. Tahimik ang kalsada, ilaw lang ng mga porch at tunog ng mga paanong kaluskos ang kasama ko. Sa isang intersection, may nadaanan akong bahay, luma, may bakod na yari sa kahoy, at bukas ang bintana sa may sala. Mula roon, narinig ko ang mga tawanan. Yung halakhak na walang pag-aalinlangan. May mga basong nagkakabanggaan, at may lalaking kumakanta ng Can't Help Falling in Love. Basag ang boses, sintonado, pero buo ang loob. Napahinto ako. Hindi dahil kilala ko sila, pero dahil parang saglit, may pamilyar na init akong naramdaman. Yung pakiramdam ng pag-uwi sa isang bahay na may naghihintay. Yung klase ng kasiyahan na hindi kailangang i-post, hindi kailangang i-validate dahil sapat na siyang marinig, maramdaman, madama. At bigla kong naisip, kailan kaya ako ulit makakatawa ng ganon? Kailan kaya ulit magiging magaan ang gabi, ang dibdib, ang paligid? Kailan kaya ako ulit gising hindi dahil may kailangang gawin, kundi dahil may gustong maramdaman? Gusto kong paniwalaan na may darating na ganong gabi. Hindi dahil may lalaki sa tabi ko. Hindi dahil may bagong kwento ng pag-ibig. Pero dahil marunong na ulit akong mahalin ang sarili ko. Yung hindi dahil kailangan ako ng iba, kundi dahil may tahimik akong halaga kahit mag-isa. Kaya ngayong gabi, DJ Serene, o sino mang nakabasa nito. May tanong lang ako. Kapag ang puso mo ay umalis na sa bahay na dati mong minahal, yung bahay na pinagtayuan mo ng mga pangarap, ng mga pangako, ng mga gabi ng halik at katahimikan, dapat pa ba itong bumalik? O panahon na para magtayo ng bago? Kahit walang kasama, kahit walang sofa, kahit walang kantang Elvis sa background. Basta may sarili kang pinto na hindi mo na kailangang ipaalam kung kailan mo gustong buksan. Kasi siguro, ang tunay na pag-uwi, hindi sa bahay nagsisimula, kundi sa loob mo.